Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. So mga ka-Green Thumb, meron po akong i-share sa inyo yung bago ko pong in-apply na technique sa pagkakabit po ng plastic molds. Kung mapapansin po natin, yung atin pong mga ginawang lock na kawayan ay hindi po natin makikita. Di po katulad ng mga nakaraan ay yung mga stapler na ginamit natin ay makikita natin sa labas ng plastic molds. So ang technique na ito mga ka-Green Thumb ay ginaya ko lang din sa napapanood ko po sa YouTube sa mga nagtatanim po ng atsal sa Malaysia at saka Indonesia mga ka-Green Thumb. So i-share ko na lang din sa inyo mga ka-Green Thumb kasi sa tingin ko po ay mas matibay po ang ganitong diskarte ng pagkakabit po ng plastic molds at saka mahahatak natin ng maayos yung plastic molds para gawing mas mahigpit yung pagkakabit natin mga ka-Green Thumb. Kasi mas mahigpit mga ka-Green Thumb is mas maganda. Kasi minsan po kasi malakas yung hangin, pag hindi po maganda yung pagka-install natin ay pagka napasok po ng hangin yung ating plastic molds ay posibleng matatanggal po at mabubunot yung mga kawayan. Pero sa ganito pong paraan mga ka-Green Thumb, sa tingin ko ay mas matibay. So silipin natin mga ka-Green Thumb kung paano natin ipinakabit yung bagong diskarte na in-apply ko po mga ka-Green Thumb. Baka naman po makakatulong po sa inyo. So ito po mga ka-Green Thumb, ito na po yung pinaka-plotting natin. Yan. Lagi po nating ni-retouch ito dahil medyo matagal natin na balot yung ating land prep. So tumubo na po yung mga damo, kaya ayan, bago natin binalot ay tinanggal muna natin yung mga damo. So mas maganda na rin mga ka-Green Thumb at mas maituwid-tuwid natin ng konti itong atin po mga plotting para naman mas magandang tingnan at mas matibay yung pagkakabit mga ka-Green Thumb. So ito na po yung aking mga kasangga sa trabaho. Ayan, si Dodong Ubin at saka si Lakay. Ayan. So ito po mga ka-Green Thumb. Ayan, tinusok po yung gaya ng ginagawa natin dati. Ayan, tinutusok po nila yung isang rolyo. Ayan. Ayan. Hatakin nila yan hanggang doon na yan sa dulo. So shout out muna sa ating kapatid sa Agama Islam, yung Yamuas TV sa Manuyod, Negros Oriental. Assalamualaikum po sa inyo dyan mga bro. So sana matulungan nyo ako sa akin pong YouTube channel. Ay siguro pwede na itong i-apply kasi sa watch hour natin ay kumpleto na po tayo at saka pati na rin sa atin pong subscriber. So yung ating yung ano po ni YouTube, yung requirements po niya ay nakuha na po natin mga ka-Green Thumb. So ayan, hatak lang para mas mahigpit, mas matibay yung pagkakabit, ay mas komportable tayo sa halimbawa po may malakas na hangin. Parang sobra dito sa kabila, itaas muna ng konti. Sobra kayo, kuan diri imo hala kay tagaay imo ha. Oh sige, dira. Kulag hatak bay. Hatak pa? Oh. Hatak. Itaas na to gamay. Itaas kay makisi. Dili na makuan, ayo mo kadlok bira. Oh. Na. Sige i-roll sa
i-roll na balik. O, pugni ilakay. Atong bato dito. So ganito po yung para namin ng pagkakabit, no? Kasi minsan kasi malakas yung hangin. Pag umiikot yung rulyo dito ay posibleng magiging maluwag yung pagkakabit natin. Kaya nilalagyan pa namin ng bato yung pinaka rulyo. Yan. So sa mga taga-subaybay ko yan sa channel ay sundan nyo po yung atin pong bagong project. Ayan. Dahil ituturo natin yung lahat ng protocol, no, para naman kung may mga gustong magtanim ng atsal ay meron na po kayong pwedeng sundin na protocol. Ayan. So shout out din sa atin pong kasamahan sa Atsal Pepper Farming of the Philippines, Mr. Alex Acaso ng Bohol. Do, medyo laay-laay kita ni ang uban ga-harvest na. Pero kita ni maupay pagtanom. So ayos lang. So yung land preparation natin mga ka-green thumb ay medyo naantala yung pag-install natin ng plastic mulch, kaya yan, yung mga damo ay tumubo na mga ka-green thumb. Pero ayos lang din kasi yung ating punla ay yung pangalawang punla natin mga ka-green thumb ay medyo maliliit pa. Kasi yung unang punla natin mga ka-green thumb ay nagkaroon tayo ng palpak, no? Palpak na pagsisidling. Kasi ang i-share ko na lang din mga ka-green thumb, ano? Kasi ang ginawa ko po sa yung unang seedling ko mga ka-green thumb ay nilagyan ko po ng synthetic na pataba yung medium soil natin. Kaya siguro nasunog yung mga binhi. Kaya ang nangyayari ay hindi po tumubo lahat. So papasilip natin mga ka-green thumb, ano? Wag po natin lagyan ng pataba yung atin pong lupa na gagamitin para sa ating mga seedling tree. So ayan, papasilip ko na rin mga ka-green thumb, ano? Para wag din po kayong magkamali. Yan. Excuse me. Yan po yung nagiging status yan. Butal-butal, ano? So ito sana ay ang unang batch ito po, itong hindi ganong tumubo. So nagpunla tayo ulit hanggang dito papunta ron. Yan po yung wala pong synthetic na pataba na inilagay. Kaya makikita natin ay maganda po yung kanyang tubo. So yung batch nung nilagyan ko po ng pataba ito, at saka yung iba nilagay ko na lang din sa ilalim para meron po akong mapaglagyan sa akin pong pangalawang punla. Yan, pumalpak po tayo mga ka-green thumb. So wag po natin lagyan ng pataba yung atin pong medium soil. Yan. Ito ay puro lang po talaga lupa. Ito, nagsunog tayo ng carbonized rice hull. Para sa observation ko mga ka-green thumb, ang carbonized rice hull ay hindi naman po masama sa punla. Ang nilagay ko po na sa tingin ko talagang yun ang dahilan na hindi po magkasunod-sunod yung magkasabay-sabay yung tubo ng mga punla ko po nung unang batch mga ka-green thumb ay yung paglalagay ko po ng pataba, urea. Yan, at saka po kunting triple 14. Yan po yung nangyayari. So ang second batch natin mga ka-green thumb, ito. Ayan. Maliliit pa. Kaya ang nangyari tuloy sa ating land preparation ay naantala na rin yung pagkakabit natin ng plastic mulch, kasi siyempre inaantay na lang din natin itong ating second batch. So kung itong sa pagpaparming po kasi mga ka-green thumb ay learning po lagi, no? Hindi ibig sabihin na dahil may mga experience na tayo, minsan kasi yung curiosity natin ay siya pa yung nagdadala sa atin ng hindi magandang resulta. Yan, katulad ng paglalagay ko po ng pataba. Yan. So alhamdulillah at
ang second batch ay ganito na po mga ka-green thumb. Sa susunod na mga araw nito ay mag-hardening na tayo. Yan, hindi pa po ito nakatikim ng direct sunlight kasi hindi ko na lang din tinanggal itong luna gawa ng almost 2 weeks na po yung ulan dito sa lugar ko mga ka-green thumb. Yan, so makikita natin, no? Yan, baha. Ito kulang talaga sa direct sunlight. So kung makikita nyo po mga ka-green thumb, yung mga plotting po natin, ayan, may mga damo na. Pero ayos lang pagka yung pantay naman yung lupa. Kung wala na tayong time na gamasan muna bago magkabit ng plastic mulch, ay pwede na rin itong takpan na lang natin diretso ng plastic mulch. At saka wag mo nang bubutasan sa loob ng mga ilang linggo. Siyempre ang mangyayari sa mga damo na yan ay mamamatay yan ng kusa doon sa ilalim kasi magkukulang na po ng oxygen. Ayan. So update ko na lang po kayo mga ka-green thumb, ano? So ito po yung atin pong main line na kanal sa gitna mga ka-green thumb. Saka yung ito po yung meron din po tayong isang kanal dito. Hindi ko na lang pinutol yung plastic mulch mga ka-green thumb. Ayan, tagos po yan dun sa unahan. Yan, may lagi pong tubig na dumadaloy. So iniiwasan natin na wag ma-stagnant dun sa area para maalagaan po natin yung mga ugat ng ating pananim. So yan, talon-talon tayo mga ka-green thumb. So papasilip ko na mga ka-green thumb yung paraan po ng sinasabi ko po na ginaya ko po sa YouTube ko po ito nakikita dun sa mga kapatid natin sa Indonesia at Malaysia na nagtatanim po ng atsal. So kung dati po mga ka-green thumb ay atin pong tinutupi yung kawayan, ngayon po ay tinutusok, pagkatapos po iniikot yung mismong kawayan yan para humigpit po yung kapit. Pagkatapos yan, iniikot naman ulit, saka doon sa ilalim na po maglalak mga ka-green thumb. Yan, yung atin pong kawayan ay hindi po mabibilad sa araw, matagal po siyang matuyo. Siyempre matagal din po yan mabulok mga ka-green thumb. Yan, so ulit papasilip natin ulit. Yan, pwede nyo pong gayahin mga ka-green thumb. First time ko po nito. Yan, sinunod ko na lang din yung kung ano paano po nila kinakabit. Yan, iniikot po. Yan, mga 3 ikot lang mga ka-green thumb, okay na yan. Pagkatapos iro-roll na naman ulit. Yan, papasok sa ilalim, saka hinahatak. Tas hindi po binabalik yung kawayan, yung letter U lang mga ka-green thumb. So yan. So di ba? So ito po ay mano-mano lamang mga ka-green thumb. Saka grabe talaga yung buhos ng ulan nung mga nakaraang mga magdadalawang linggo mga ka-green thumb dito sa area. Kaya yan yung nangyayari, parang palayan na mga ka-green thumb sa sobrang putik. Pero dahil elevated na po yung mga plotting natin mga ka-green thumb, no? Hindi tayo mababahala dyan sa tungkol po sa pag-aalaga sa mga ugat po ng ating mga pananim. So ayan, so yun lang po muna mga ka-green thumb, ano? Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming mga ka-green thumb.